Hello? Okay na sa ngayon. Mamaya ka. Hindi mo tanga mo. Are you ready, Mr. Affirmative Speaker? Yes, Pastor. Timer. Go. Okay. May nga po sa tanan ng mga kauturan kag mga kabiyanan nga nagtambok sa sining debate about Sabbath. Kag nalipay kami nga okay lang inyong travel patato diri kag na tuman ini nga dugay na ginahandom mga kauturan na matuman. I was bigyan na ako mga kauturan kung hindi na badayon naging nga debate. But tungkol kay Ari na ni siya tayo naging negative. Nagtindog na kami. Ari na kami diri. So ang topic for this afternoon mga kauturan kag mga kabyanan, resolve that the 7th-day Sabbath commandment is biblically binding for Christ followers after His resurrection. Ang ako na side, akong pamatud-an biblically nga ang Sabado nga ipahuway ikapitong adlaw sang simana binding gyapon, meaning applicable gyapon sa mga Kristiyano, wala nagliwat. In contrary sa teaching sang Roman Catholicism kag sa ibang mga Protestant churches nga nag-change ini after na si Kristo na resurrect on the first day of the week. So ang aton nga pagtuon sa sining kapunon based sa Bible mga kauturan ng mga kabyanan. Last time, October 6, 2009, this year mga kauturan, ang among first encounter ni Dr. Intila about the papacy. Kag may nadumduman po sa iyang presentation before, ang nanungod sa nasula eskriptura. Kagamon gina-analyze mga kauturan ng iyong presentation, it was so deceiving. Why? Kay sunod pa sa iya, ang word nga la sola escritura means reading the Bible text litra por litra. When in fact, la sola escritura is not reading the Bible text litra por litra. Hindi na siya po silingon sang la sola escritura mga kauturan ng mga kabyanan. Kagayari ang statement ni Martin Luther sang nakatubang siya sa Die of Worms sang April 17, 1521. Sunod pa sa iya, unless I am convinced by proofs from scriptures or by plain and clear reasons and arguments, I can and will not retract, for it is neither safe nor wise to do anything against conscience. Here I stand, I can do no other. God help me. Amen. So, ano ang silingon sa nasula eskriptura sa siling statement ni Luther mga kauturan kag mga kabyanan? Ini contrary sa ginhambal ni Dr. Intila nga reading the Bible text litra por litra. Anyway, hindi kontradik ang Ginoo kag ang banal nga kasulatan mga kauturan sa understanding o kung pagbasa sa Biblia o kung paghangop sa banal nga kasulatan litra por litra. Yari ang mga text nga nagapamatuon mga kauturan. Ako nabasahon ang Revelation 1:3. Kung against bala ang nga kasulatan sa pagbasa litra por litra o kung paghangop litra por litra. Blessed is he that readeth. Okay, di ba? Nagabasa? And they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So atag katama mga kauturan nga ang bugna o versikulo 3 na pahayag nga basahon. Ito kabudlay man guro basahon kundi mo ilitra por litra. Budlay katama basahon mga kauturan kag mga kabyanan. Kag diri pag sa Exodus 24 versikulo 12. Akong basahon sa NIV. The Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commands I have written for their
instruction. So nasulat kay mga kauturan, kag kun ang Biblia magasiling it is written, o kung nasulat mga kauturan mga kabiyanan, it should be read libra por libra. So what was written by the Lord for their instruction? Kung natin nabasahon mga kauturan ng Exodus 20, 3 pagkato sa 17, ini ang mga ginatawag na 10 commandments. When you read the written command, it should be read libra por libra, antes mo na siya mahampan.